Okay, go. Ako ba ang iyong unang pag-ibig? Bakit di mo sinusunod ang aking salita? O masigit mong iniibig ang iyong sarili sapagkat iyon ang, kung ano ang nais mo, iyon ang sinusunod mo. Anong saysay ng iyong pagtitiis at sakripisyo? Anong saysay ng iyong pagtitiis at sakripisyo? Kung ang kasalanan mo'y paulit-ulit mong ginagawa. Tandaan ninyo, ang masama ay magpapakasama-sama, ang banal ay magpapakabanal. Ang sinungaling ay walang puwang sa kaharian ng aking Ama. Ang inyong relasyon. Ang inyong relasyon ay higit pa sa tunay na magkakapatid. Huwag ninyong baliwalain ang paghihirap ng inyong kapatid. Kung ano man ang pagkakautang ng inyong kapatid, ako ang magbabayad nun. Magpanalangin sa isa't isa. Good morning mga kapatid. Kung kayo observant o spiritually discerning, makikita nyo na pinagpala ang iglesyang ito. Bakit? Shekinah glory. Sumamba tayo, naramdaman nyo yung Shekinah glory. Hindi binibigay ng Diyos sa ganun-ganun lang na grupo yun. Yun lamang nakikita niya totoong Kristiyano. Ang binibigyan niya ng Shekinah glory. Kasi, what's the use of worship kung walang Shekinah glory? Para sa ng pananampalataya kung sa paulit-ulit mong gagawin na kasalanan, wala nang hain para sa iyo. Kung observant kayong mabuti, papansinin ninyo na itong huling panahon ito, grabe kasamaan. Panoorin nyo sa TV, mag-ina, pinukpok ng martilyo. Pati bata, patay, mga inosente, pinapatay. Yan ang katindihan ng huling panahon. Kung observant din kayo sa ibang bansa, kilala nyo si Kim Jong-un, yung North Korean president. Naghahanda siya ng warfare, nuclear warfare. Kakampi niya ang Syria, ang Russia, China, at ang Iran. Ready silang gumiyera. Alam niyo kung bakit nagkakaroon ng mga armaments na ganyan yan? Nang bumagsak ang Russia, lahat ng scientists nawala ng trabaho doon. So, nag-export nila sa Asia. Napunta sila na, pati Pakistan nga, may warfare, meron ding nuclear ngayon. Pati India, China, Iran, lahat halos. Bakit? Huling panahon eh. At makikita nyo na ang huling panahon, napakamapanganib. Kaya kailangan spiritual discerning kayo. At sinasabi ng Espiritu sa huling araw, magpakabanal-banal na tayo. This is the last generation. Wala nang susunod na generation. Alam nyo ba yung Obamacare? Yung RFID? Yung Radio Frequency Identification Card? Sa 2017, i-apply na sa buong Amerika yon. Hindi pwedeng hindi sundin yun. That is a law. Yung Obamacare ay batas. Pag hindi ka sumunod, ikukulong ka doon. So, alam na natin ang mangyayari halos doon. Kasi ang daming kontra doon. So, pag maraming kontra, magkakaroon ng gulo. So, kung ikaw ang presidente, magulo bansa, mag-decree ka ng martial law. Para makontrol mo ang mga tao. So, posibilidad na ganyan ang mangyayari. So, ito na yung huling panahon. So, sa huling panahon ito, babasahin ko sa inyo na mag-ingat tayo sa ating sarili. Kasi meron tayong tinatawag na pagiging akan o yung pag-ibig sa sarili. Ang gusto mo, puro sa sarili mo. Hindi ka pa namamatay sa sarili mo. Ang sinusunod mo, sarili mo, yung gusto mo. So, yan ang maiiwan eh. Yan ang iaalisin sa iglesia at maiiwan ang lahi ni Akan. Babasahin ko sa inyo ang huling panahon. 2 Timothy 3, 1-2. Dadapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. So, mapanganib ang panahon. Pag umaalis yung anak mo, asawa mo, tatay mo, nanay mo, itataas mo agad sa Panginoon. Panginoon, umalis po yung anak ko. Yung pong mga ministering angels niya, ikaw na po ang bahala. Uuwing buhay ang anak ko, makakapunta siyang buhay sa pupunta. Uuwi siyang buhay kahit anong oras. Lagi mong ipagpili kasi mapanganib eh. Aktibong-aktibo ang demonyo sa araw na ito. Galit na galit siya sa mga anak ng Diyos. Gagawa siya ng paraan para makaisa siya.
Kailangan maging matalino ka. Kasi ang Diyos ang humahawak ng lahat ng bagay. He controls everything. Meron nga ako maganda nakita sa Facebook yung ipinost ni Evelyn, yung God's time is the best time. God is not behind, God is not ahead. God is the best time. Ang pruweba nito, alam niyo yung pag-o-offering ni Abraham kay Isaac. Last microsecond, sasaksakin na ni Abraham si Isaac para ialay Sabi nung angel, wait ka lang Abraham. Huwag mo saksakin, nung patay, meron dito tupa. To the last microsecond, biruin mo yun. God is a perfect God. So kung nagtitiwala ka sa Diyos at nananalangin ka, kung ano dalangin mo, susundin ng Diyos. Panginoon, yung anak ko po, hindi mo walang magangyari doon. Didinggin ng Diyos yun. Matuwid ka sinusunod mo siya Mananamba ka Pag mananamba ka, didinggin ng Diyos ang iyong mga panalangin. Sabi ko sa inyo, pagkakaiba nung sumasamba sa mananamba? Yung sumasamba lang siya. Pag gusto niya sumamba, yung mananamba, lagi na siya sumasamba sa Diyos. Alagad na siya. So, ang importante, maging alagad ka ng Panginoong Hesus. Sapagkat ang ililigtas ng Panginoong Hesus ang iglesia. Kasi, ang tagapagligtas ay Diyos Yung tagapagligtas ng katawan, si Kristo. Sabi sa Ephesians 5:23, siya ang ulo ng iglesia na tagapagligtas ng katawan. So, dapat kasama ka sa katawan ni Kristo. Ano yung katawan ni Kristo? Ano yung itinayong katawan? Established to the foundation of the apostles and the prophets. Iyan ang iglesia ng LCJ. At may mga gift of tongues, may worship, nagpapalayas ng demonyo, may tithes and offering. So, isasama ka dyan sa iglesia na at kung mananatili kang tapat, ililigtas ka ng Diyos. Si Kristo tagapagligtas mo. Ngayon, yung nasa labas na iglesia, ang tagapagligtas ang Ama. Kasi merong mga tao sa paligid natin, mga savages. May mga Igorot, may mga Mangyas, may mga kung ano-ano tribo, mga Amazon jungle, ang dami dyan. Nakakarinig ba ng Ebanghelyo yan? Yung mga nasa dulong-dulo ng kagubata, maririnig yan? Huni ng ibon. At saka mga ingay ng mga palaka ang naririnig yan. Hindi makakarinig ng Word of God. So, ililigtas ng Diyos yan ayon sa konsyensya nila. So, walang makakalusot na tao, nakarinig ka ng Ebanghelyo. Pero tayo, na nakarinig na ng Ebanghelyo, lagot ka. Pag sinasadya mo pa kasalanan, wala nang hain para sa iyo. Ang kailangan mo ay magpakabanal-banal na. Datapwat, alamin ito na sa mga huling araw, darating ang panahong mapanganib. Sapagkat ang tao ay magiging maibilin sa kanilang sarili. Para kang si Narcissus. Alam niyo, marami mga mythology, ang mga Romans, mga Greek mythology. Itong si Narcissus, iniibig niya yung sarili niya. Nakita niya doon iinom siya ng tubig doon sa pande. Nakita niya, sino ba gwapo ito? Ang gwapo-gwapo pa, iniibig niya. Nung ibigin niya si Narcissus, naging bulaklak na Narcissus. Si Narciso. Inibig yung sarili. Ngayon, ang pag-ibig naman sa sarili, mas gusto mong gawin ang gusto mo kaysa gusto ng Diyos. Kasi ang Diyos susundin mo ang lahat ng gusto ng Diyos Pag ikaw na born again, patay ka na Ang susundin mo, kalooban ng Diyos Ang mamahalin mo, ang Diyos, hindi na sarili mo Maibigin sa mga salapi. So, pag nakatanggap ka ng pera, ang gusto mo, sarili mo agad ang bigyan mo. Bibili kayo ng masarap na pagkain sa pamilya mo kaagad. Hindi masama yun. Mabuti nga yun Pamilya mo, inuuna mo unahin mo muna ang Diyos. Seek ye first the kingdom of God and everything else shall be added. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung Garden of Eden Nasa Garden of Eden ang lahat ng supply. Sa totoo lang, ang talagang pagkain inihanda ng Diyos sa tao, gulay lamang at mga prutas. Kaya nga tingnan nyo, ngipin nyo, 4 lang ang kanay niyan 2 sa taas, 2 sa baba. Para may panagat ka din ng karne. Kasi alam ng Diyos, magkakasala nga si Eva at si Adan So kakain ng karne. At least meron kang pamputol ng karne. Meron kang pangil sa baba, tsaka sa taas. Tingnan nyo yung tiger at leon. Puro kanay lahat ng ngipin. Bakit? Hilaw ang kakainin nun Kakainin nila, buhay Tayo, lulutuin pa So alam ng Diyos yun Kapag ikaw nagtatrabaho, dahil sumpa yun ibibigay mo yung igapotandog mo, wala ka na sa sumpa.
So, ibabalik ng Diyos, bubuksan na naman ang Garden of Eden. Susuplayan ka na naman. Hanggang sa makabili ka na talaga ng dapat nakainin mo, puro fruit at gulay, konting karne lang. Ihahalin mo na mga strip ng chicken doon sa salad. Kasi pag tayo nag-iitad, alam nyo, ang papatay sa'yo yung kinakain mo. Sabi ng Diyos yun eh. Kapag kumain ka ng bunga ng pagkaalam ng tama at mali, tiyak na mamamatay ka. At araw-araw tayo namamatay. Sabi ni Pablo, with thy daily, unti-unting namamatay ang katawan natin. At mababilis ang pagkamatay niya kapag masama kinakain mo, sabi ng Diyos eh. Yung mga taong masasama, imbis na yung ibinigay ng Diyos na allowed na oras sa kanila para mamatay, madadali. Dahil careless silang mabuhay. Ganun ang mangyayari. So, maibigin. Tingnan mo sarili mo. Kasi ang makakaunawa lang sa will of God, yung mga banal. Yung masama, hindi makakaunawa. Tingnan mo sarili mo. Kasi nasa Daniel 12 yun. Tingnan mo sarili mo. Ikaw ba'y nagiging masamang Kristiyano? Tingnan mo, niibig mo ba sarili mo? Mas una ba sarili kaysa sa Diyos? Tingnan mo, pag tumanggap ka ng pera, mahal mo ba yung pera kaysa sa Diyos? Si Judas ka ba? Bibigyan ka ng lubid pag si Judas ka. Si Judas, inuunang kuhanan yung pera doon sa supot eh. Imbis na makatulong si Judas, pero wisyo pa eh. Parang si Dennis the Menace to eh. Ang makakaunawa sa huling araw, yung mga banalang, yung masamang Kristiyano, hindi ka makakaunawa. Hindi mo maintindihan ng will of God. Babasahin ko sa inyo. Daniel 12:10, 9:10. Daniel 12:9 and 10. Sinabi niya, yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang salita'y nasarahan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. So, nung panahon ng Middle Ages, yung tinatawag na time of revolutionary time, the Middle Ages, darkness, the darkness time, the age of darkness, walang nagtuturo ng Biblia, sinaraduhan. Ang lumabas doon, puro religion, isip ng tao. Lumabas doon yung Lutheran Church, kay Martin Luther, mga Protestante, lumabas ang mga Methodist. Ang dami lumabas ng mga iglesia, no? Seventh-day Adventist, the Mormons, ang dami. Roman Catholic, dati pa yan eh. Yan ang unang-unang palpak na iglesia sa, sa Europe eh. Naglabasan lahat ng religion. Nawala ang Word of God, ang revelation, last days, sabi ni Daniel, nasara na eh. Pero sa last day, bubuksan eh. At ngayon na nga ang last day, binuksan na. So, naiintindihan na ngayon natin ang Word of God. Naunawaan na natin ang will of God. Pero dun sa mga Kristiyano magpapakasama, hindi mo maintindihan ang will of God talaga. Marami ang magpapakalinis at magpapakaputi at magpapakadalisay. Ngunit ang masasama ay gagawa ng may kasamaan at wala sa masasama ang makakaunawa. Ngunit ang silang pantas lang ang makakaunawa. So kung ikaw pa na Kristiyano nagpapakasama, hindi ka makakaunawa. Kasi hindi ka talaga tunay na Kristiyano eh. Makasarili ka pa. Mapagmahal ka sa pera. Inuuna mo sarili mo kaysa sa Diyos. Akan ka pa. Ang aalisin ng Diyos sa iglesia sa huling araw, mga akan. Sayang yung panahon na ginugol mo eh. Sayang yung panahon na yun eh. Kasi mayroong will of God eh. Ang will of God, 1 Thessalonians 4:3. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa mga tuwid bagay ang inyong pagpapakabanal. So, yun ang kalooban ng Diyos, ang pagpapakabanal. Kaya kailangan maunawaan mo ang kalooban ng Diyos eh. Ang huling araw na ito, ang banal, magpapakabanal-banal. Yung tunay na tinawag ng Diyos na naging Kristiyano na born again, binigyan ng Holy Spirit, ang gagawin niyan, magpapakabanal-banal. Kaya nga may utos, unawain mo, sabi sa Ephesians 5:17. Kaya huwag kayong maging mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. At ang kalooban nga ng Panginoon, 1 Peter 1:16-17. Sapagkat nasusulat, kayo'y magpapakabanal sapagkat ako'y banal. So, yun ang plano ng Diyos ngayon sa huling araw. Kaya, ang sumusunod sa kautosan lang ang nababanal. Romans 7:12.
Kaya nga ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. So kung ikaw katawan ni Kristo, ililigtas ka ni Kristo. Kasi magpapakabanal-banal ka eh. Kasi siya yung puno, ikaw ang sanga eh. Kung banal ang puno, banal din ang sanga. Magpapakabanal-banal ka, magbubunga ka. Sabi sa John 15. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. So ito yung mga akal ng iglesia, yung mapagmahal sa sarili. Aalisin ng ama. Kasi nakakagulo ka sa iglesia. Pampasikip ka lang sa iglesia. Natatanday niyo yung fig tree. Kumukuha ng bunga si Jesus right doon sa fig tree. Sabi niya, ba't walang bunga to? Tapos sabi ng Panginoon sa kanya, hindi ka na magbubunga kailanman. Tapos pagkailan ng sandali, sabi ng mga apostol, Panginoon, yun yung sinabi niyo hindi na, ba't tuyo agad? Natuyo agad. Bakit? Ang salita ng Diyos makapangyarihan. Hindi nagbunga, kaya inalis agad, natuyo ka agad eh. Wala ka ng connection sa Diyos ka agad. Kasi ang dapat mong gawin, magbunga. Sabi sa 3, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo aking sinalita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga, na hindi makakapagbunga sa kanyang sarili. Maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y nananatili sa kanya, ang siyang magbubunga ng marami. So, kung nananatili ka sa katawang itinayo ni Kristo, nananatili ka sa utos niya, hindi mo siya itinatakwil. Kasi sa tuwing hindi ka susunod sa utos ni Kristo, itinatakwil mo siya. So, nawawala ka ng koneksyon sa kay Kristo, nawawala Espiritu sa inyo. At hindi papayag ang Espiritu Santo na manatili, iiwan ka niya. Kasi humihibik eh. Do not grieve the Holy Spirit. Sa tuwing lalabag tayo sa kalooban ng Diyos, nagdi-grieve ang Holy Spirit, hindi siya makikipaglaban sa laman. Kung ikaw lagi sa laman, lilisanin ka. Ang Espiritu, hindi siya makikipaglaban sa laman. Kaya habang nabubuhay tayo lagi sa laman, hindi makikipaglaban ng Espiritu Santo, iiwan ka. Doon ang paghihiwalay. Kaya huwag mong hayaan dumating doon. Kailangan lagi ka nagsisisi. Lagi ka nagbabago ng isip, sabi sa Ephesians. Ephesians 4. Ephesians 4:23 hanggang 24. At kayo magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. So, ikaw ang magbabago ng pag-iisip mo. Kasi ang pag-iisip natin, merong memory. Mula pa nung bata ka, naalala mo pa nung bata ka eh. Hanggang sa nagdalaga ka, nagbinata. Ngayon, naging Kristiyano ka na, yan pa rin ang isip mo eh. Hindi naman nabago eh. So, dapat mong baguhin na. You have to have the mind of Christ. Baguhin nyo na yung espiritu ng inyong pag-iisip. At kayo'y magbihis ng inyong bagong pagkatao. So, ikaw din ang magbibihis. Aalisin mo yung lumang pagkatao mo, yung dating laman mo na walang ginawa, kundi bigyan ng kaligayahan ng sarili mo, hindi na. Bibigyan mo na ng kaligayahan ng Diyos, mamamatay ka na sa dati mong pagkatao. Bubuhatin mo na yung krus, susunod ka na kay Kristo. Kung ganito ka na, pasok ka na sa daong ni Noah. Member ka na ng church. Kasi kapag ikaw ay patuloy na gumagawa ng kasalanan, hindi ka nagiging member ng church. At kapag dumami ng dumami yan, ikamamatay na yun. Kaya pinag-iingat tayo na mag-ingat sa sarili lagi. Maging bagong nilalang. Kasi kayang gawin eh. Sabi naman sa Romans 6:22 kaya eh. Dadapot ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos. So nang mamatay ang Panginoong Hesus sa krus, talo na si Satanas. Wala nang kapangyarihan si Satanas. So lumaya na tayo from the law of sin and death. At ang huling lalabanan ni Kristo na lang ang kamatayan at yan ay sa rapture. Kaya mapalad tayo kung makakasama tayo sa first resurrection. Kayo'y mayroon ng bunga sa ikababanal at ang wakas nito'y buhay na wala. So meron ka ng bunga sa ikababanal.
Sabi ng Mark 9:23, kung kaya mo, lahat ng bagay may pangyayari sa sumasampalataya. Kayanin mo lang, gawin mo lang. Kasi may bunga ka na sa ikababanal na masusunod mo na ang Word of God. Kasi nung araw na anak ka ng demonyo, hindi mo masusunod ng Word of God dahil anak ka ng demonyo eh. You are carnally minded. Hindi ka pa napapatawad. So, mapalad ka kung makakasama ka sa first resurrection. Yun ang sinasabi sa Revelation 26. Napaka-importante na yung pagkatawag sa iyo ng Diyos, huwag mong babaliwalain, sabi ng message kanina. Yung mga anak ng Diyos, hindi lang tagapakinig, hindi tagaganap ng kautusan, na dinadaya mo sarili mo kung sinasadya mo pa kasalanan. Mapapalad at banal ang makakalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, second death. Kasi ang first death, mamamatay yung katawan mo. So pag namatay ang katawan ng tao, may pupuntahan yung kaluluwa mo at espiritu. So sabi ng Job 10:12, ang mga espiritu at kaluluwa ng tao nasa kamay ng Diyos, hawak ng Diyos. Sabi sa Revelation, pag namatay ang tao, nagpapahinga, resting in peace. So pag namatay ang katawan mo, yung kaluluwa at espiritu mo, hawak ng Diyos. Pinagpapahinga muna. So sa last judgment, ang second death. Doon nahahatulan ng second death, parurusahan na yung kaluluwa at espiritu mo. Yung mga masasamang tao, pag namatay, dinadala ng Diyos sa Hades. Doon nilalagay lahat. At pagkatapos ng mahatulan yun, pati Hades, itatapos sa dagat-dagatang apoy na siya second death. Sabi sa Revelation 13 to 15. 13 to 15. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. At ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang patay na nasa kanila. At sila hinatulan bawat tao ayon sa kanilang mga ginawa. At ang kamatayan at ang Hades ibinulit sa dagat-dagatang apoy. Ito nga ang ikalawang kamatayan sa mga tuwid bagay, ang dagat-dagatang apoy. So yun ang second death, yung dagat-dagatang apoy, wala pa. Wala pang dagat-dagatang apoy ngayon. Kasi gagawin pa lang, hindi pa nagla-last judgment eh. Sandali lang gawin ng Diyos yun eh. Kapag nag-last judgment na, pwede siyang gumawa ng dagat-dagatang apoy habang nagla-last judgment. So hahatulan na. Mapalad ka pag nasa first resurrection ka, kasi yung first resurrection, hindi nakahatulan yun. Doon, nasa Romans 8:1 yun eh, hindi nakahatulan. Pag yung nasa first resurrection. Romans 8:1. Alam nyo itong Romans 8:1 na to, yung naglimbag o nag-print nitong Tagalog na to, alam mo, nabayaran. Nabayaran. May inalis eh. Kasi pag sa King James Version mo babasahin ng Romans 8:1, there is no more condemnation to those who are in Christ, who don't walk after the flesh, but after the Spirit. Pero itong Tagalog na to, lang eh. Ngayon wala nang anumang hatol sa mga kay Kristo Jesus. O di nabayaran. Dapat kasi King James Version, yun ang binigyan ng Diyos ng otoridad eh, si King James of England, na magbuo ng Biblia. Kumuha siya ng napakaraming mga scholar na inspired by the Holy Spirit. Kaya may King James Version, gawa ng Diyos yun. Ang pinili nila yung mga inspired. Katulad ng meron tinatawag na Gospel of Magdalene, Gospel of Judas, Gospel of Thomas. Lahat to nagawa. Noong panahon pa ni Pablo, gumawa na nun. Sabi ni Pablo, sino nakaloko sa inyo? Lumipat kayo sa ibang-ibang yan, yung inaaral namin. So, ang ginawa dyan ng mga ng Diyos, kinuha niya si King James. At yung mga scholar, kung ano yung ihiwalay nila na hindi inspired, yun lang ang i-honor natin. Kaya kita nyo, 4 lang ang Gospel. Matthew, Luke, John, tsaka Mark. Itong si Mark, anak-anakan to ni Pedro. Kilala niyo naman si Matthew, si Levi, yung tax collector. So yan lang. Lahat, ang daming hindi inspired eh. Yung mga tinatawag na mga canonical books. Yung mga, may tawag dun eh. Nakalimutan ko lang ang tawag dun. Yung meron mga Bella and the Dragon. Meron pa kung ano-ano. The Book of Enoch. Yung inspired lang. So yung inspired lang ang binabatayan natin. Tingnan nyo dito sa Romans 8:1 na to. Wala nang kasunod to. Sa Tagalog, wala na. Kaya kung hindi ka nagbabasa ng ibang Bible, madadaya ka eh. Kasi ang basis natin, Word of God eh. Sabi sa 1 Corinthians 6:4 eh.
kasi ang magiging basis mo lang Word of God eh. Di ba may nakasulat sa Bible, ang lahat ay pinaniniwalaan, ang lahat ay tinatanggap. We accept all things. Ang i-accept mo lang, ang paniniwalaan mo, yung nakasulat lang. Yun yung meaning nung sinabi na sa 1 Corinthians 13:7, na love accept all things and love believes all things. Yung nakasulat lang. Yung hindi nakasulat, din natin paniniwalaan, din natin tatanggapin. Ito sabi sa 1 Corinthians 4:6, ang mga bagay ito, mga kapatid, inaanyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apollos dahil sa inyo, upang sa amin matuto kayo na huwag magsihigit sa bagay na mga nasusulat. So, ang basis lang natin yung nasusulat. So, tignan mo ngayon ang sarili mo. Ikaw ba'y nababatay sa mga nasusulat? Kasi kung titignan nyo, kung gusto mo suriin ang sarili mo, tignan mo kung nakakasunod mo Word of God. Kasi katulad, halimbawa, sabi ng Diyos, huwag yung sa Hebrews 10:25, huwag yung pababayaan ng pagsasama-sama sa pagsamba na ginagawa ng iba na naging ugali na ng iba. Habang nalalaman natin malapit na, Word of God yun, utos yun. Pinapabayaan mo ba o hindi? Ina-actionan mo worship eh. O di hindi mo sinusunod ng Word of God, eh di sinasadya mo kasalanan. Pag tumanggap ka ng pera, sabi sa Genesis 28:22, lahat ng tatanggapin mo, ibibigay mo. Genesis 28:22. At ang batong ito, nagsisignify ngayon yan ng church. Kasi sabi ni Kristo, sa batong ito, itatatag ko aking iglesia. So si Kristo yung pundasyon. Through the apostles and prophet, ang itinatayo doon, iglesia. Sabi ni Jacob, si Jacob, ang talagang pangalan niya sa Hebrew, Yakobe. Kasi wala naman J, wala naman si sa Hebrew word eh. Yakobe yan eh. Na ang ibig sabihin niya, supplanter, tuso o wise. Yung gusto niyang ipalit ang sarili niya, inaagaw niya agad ang pagka-firstborn niya kay Esau, di ba? Yun yun. Pero nung siya'y matututuruan ng Diyos, nakipaglaban siya sa angel, ang gusto niya, pagpapala eh. Nakipaglaban siya makamit ang pagpapala, lumaban siya, natalo niya yung angel. Sabi ng Diyos sa kanya, yamang din lamang matatag ka na nakipaglaban, pagpapala, pinili mo, hindi ka natatawagin Yakobe, kundi Israel. God will rule. So, naiba si Jacob. Nabago na siya, ang Diyos na mag-ahari. Yun ang pagiging born again. Na born again si Jacob. Ang Diyos na mag-ahari. Hindi na si Jacob ang mag-ahari na tuso. Walang ya. Akala mo, ang galing. Tuso to, wise to eh. Hindi na. The mind of God na. Inasa na niya sa Diyos ang lahat. Ganun din tayo. May mga tuso dito, marurunong matalino. Hindi na yung talino mo. Payag ka ng maloko, sabi nga sa 1 Corinthians eh. Bakit hindi minsan kayo padaya? Pero ganun kautusan sa 1 Corinthians. Bakit hindi kayo minsan padaya? Kasi ang daming mandaraya eh. Eh, ako, hindi mo ako madadaya. Ngayon, lagi na ako nadadaya. Payag na ako eh. Kasi ang daming mandaraya eh. Yun lang timbangan sa palengke. Kada ako mamamalengke, naloloko ko sa timbangan eh. Ang ginagawa ko, bumibili na ako sa digital. Ewan ko kung niloloko rin ako doon. Kasi pwede, halimbawa, 25 isang kilo. Eh kung ilagay niya 30, hindi mo naman nakikita. Lalabas yung presyo, eh kung niloko ka. Eh manluloko. Yung timbangan na, na analog, talagang puro loko yun. Talagang hindi tama yun. Pag nakita mo, konti isang kilo, konti-konti. Ang batong ito na aking itinayo, na pinakaala-alay, magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibinigay mo sa akin, ay walang pagsala na ang ikasampung bahaging ibibigay ko sa iyo. So, lahat ng tinanggap mo, walang pagsala. Ibig sabihin, hindi mo sasadyain ang kasalanan. Kasi pag sinadya mo, papasok ka kay Akan. Ihiwalay ka. Sabi sa Joshua 7. Kasi hindi mo na kayang gawin bago ka nang nilalang eh. Hindi mo na kayang lokohin ang sarili mo o lalo't lokohin mo Espiritu Santo. Alam nyo, may eksena sa Bible dyan, niloko nila ang Espiritu Santo. Kung kilala nyo si Sapphira, tsaka si Ananias, mag-asawa to eh. Si Barnabas kasi, binenta yung lupa at bahay niya. Ini-offering sa paanan ng apostol. Eh itong si Ananias at tsaka ito si Sapphira, gumaya. Gaya lang to eh, wala sa kalooban nila eh. Eh kung bibentahan na, ibinenta nila yung ari-arian nila, tapos pinagkasunduan nilang bawasan.
Kaya sabi ni Pedro sa kanila, di ba nasa kamay niyo desisyon na pinagkasunduan niyo pambawasan? Ito ngayon, stricken to death si Sapphira. Pinagkasunduan ng mag-asawa, magnakaw pa eh. Naging akan eh. Kasi hindi mo pwedeng galawin yung itinalaga ng Diyos. Yung mga bagay na itinalaga, banal na yun eh. Hindi mo na pwedeng galawin yun. Yung ikabot handog sa Diyos yun eh. Pag ginalaw mo yun, ang ninanakawan mo, si Kristo na nasa langit. Yung high priest. O ano kaya gagawin ng high priest sa iyo? Palagay mo, ililigtas ka eh, ninanakawan mo yung high priest. Sabi sa Hebrew 7:8. Basahin ko muna yun. Ito yung part ng pagpapakabanal eh. Dahil kung hindi mo kayang gawin ito, ano ba makagawa mo? Kung hindi mo kayang ipatalo ang bagay na nasa labas mo, paano patatalo na sa loob? Ito sabi sa Hebrew 7:8. At dito ang mga tao may kamatayan ay tumatanggap ng 10 bahagi. Dadapot doon ay iisa na pinapatunayang nabubuhay. So merong isang nananatili doon. Nag-o-offer siya ng lahat ng prayers ng iglesia. Meron doong Ark of the Covenant, yung tunay na Ark Covenant. Kasi yung ibinigay ng Diyos kay Moses, replica lang yun ang nasa langit. Merong Ark of Covenant talaga sa langit na kamukha ng Ark of Covenant na ginawa ni Moses. Replica lang sa lupa yun. Nag-o-offer ang Panginoong Hesus doon. Lahat ng prayers natin, dinadala doon, inaalay niya sa Ama. At isang araw, tayo na iaalay. Ang iglesia na iaalay ni Kristo. Ito sabi sa Joshua 7, ha? Ngunit ang mga anak ni Israel ay nakagawa ng pagsalangsang na itinalagang bagay. Sapagkat si Akan na anak ni Carmi, alam niyo ba nung itong si Akan ay nagnakaw na natalo sila sa Battle of Ai? Alam niyo ba yung Battle of Ai? Yan ang pakikipaglaban sa sarili. Battle of Ai. I will do this, I will do that. Talo. Ito yung laban ng nagaganap ngayon sa atin eh. Pakikitigma sa ating sarili. Sabi nga ni Antonio Luna, meron tayong mas higit na kalaban, hindi ang kaaway, kung hindi ang ating mga sarili. Yan ang kalaban natin, Battle of Ai. Natalo, bakit? Hindi nagwagi sa Battle Ai ang mga Akan. Bakit? Double-minded eh. Ninanakaw pa nila yung nakatalagang bagay. Na anak ni Sabdi, na anak ni Sera sa lipi ni Huda, ay kumuha sa itinalagang bagay at ang galit ng Panginoon nagningas laban sa mga anak ni Israel. Ninakaw mo yun para sa high priest eh. Ano gagawin sa iyo ng Diyos? Itinalaga na nga yun, kaya sabi niya, Diyos pa eh, ibibigay niyo ng buong-buo. Hindi mo pwedeng nakawin. At bakit hindi niyo subukan ngayon kung hindi busa ko kayo ng pagpapala? Kung hindi buksan yung Garden of Eden at kumain ka na ng masasarap na prutas at gulay lagi. Yan ang talagang pagkain. I-research nyo. I-research nyo sa Google. Lahat ng bagay nasa internet na eh. Magre-research ka lang eh. Kung ano yung mga bagay na masusustansya kainin. Kasi nakadiscover ako ng isang puno uli ng Banaba eh. Doon sa San Miguel, tinuruan ako nung nandun eh. Ito, halika, may puno dito. Tapos, yung dati kong ginagawa, yun pala tama. Bumibili ko ng tanglad, ng pandan. Pinapakuluan ko yung tanglad, yung pandan, tsaka Banaba. Yun ang ginagawa kong alak, ang chaser ko, mani, tsaka beans, mga nuts. Mahusay pala yung gamot sa lahat ng sakit, lalo na yung dahon ng guyabano. Kung may makukuha ka doon. Yun ang talaga, hindi mga gamot eh. Alam nyo si Hezekiah, nagkabukol yan eh. Mamamatay na eh. Ang iginamot ng Diyos, dahon ng igos eh. Sabi ng Diyos, kumuha ka ng dahon ng igos, itapal mo dyan yan, at mawawala ang bukol. Yun naman, power of God yun. Hindi naman yung mga mga faith healer na Ginamit lang ng Diyos yun, yung dahon ng igos. Pero talagang itinalaga ng Diyos sa ating pagkain, prutas at gulay, nasa Genesis 1:27 yun. Ibinibigay kong pagkain sa inyo. Ang Israel ay nagkasala, oo, kanilang sinalangsang din ang aking tipan na aking inuutos sa kanila, oo, sila'y kumuha rin ng itinalagang bagay. At nagnakaw rin, at nagbulaan din. At sila'y naglagay rin sa kanilang sariling daladalahan. Kaya't ang mga anak ni Israel ay hindi nakatayo sa harap ng kanilang kaaway. Sila'y tumalikod sa harap ng kanilang kaaway sapagkat sila'y naging sinumpa. Ako'y hindi nasa sa inyo pa maliban sa inyong sirain ang itinalagang bagay sa gitna ninyo. So huwag mo nang uulitin uli. May chance pa eh. We are under grace.
Itong panahon ito, ay wala pa sila sa grasya. Kaya patay talaga kaagad. Ang gagawin lang natin talaga, magsisi lang lagi. Dahil sabi ng Diyos, magsisi. Let us reason together. Maupo ka, magsisi ka. Kahit na pulang-pula kasalanan mo, papuputiin ko, basta magsisi ka na. Huwag mo lang sasadyain ang kasalanan. Kasi nag-iipon ka ng kakilakilabot na parusa sa huling araw. Sabi sa Hebrews 10:26. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa ukol sa kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. So yun ang mangyayari. Kinumpir niya ng 2 Peter 2:20. Sapagkat pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Kristo, ay muling nahulubiluhan at madaig niyaon, lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa nung una, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katuwiran, kaysa pagkatapos na makakilala, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanilang ayon sa kawikaang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka, at sa pagkalubalog sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. So bumabalik ka sa dati mong pagkatao. Kaya nga pinagbabago tayo ng espiritu ng pag-iisip, ibihis mo na yung bago. Hubatin mo yung luma. Sabi sa James, kailangan mong hubarin yan para iligtas ka ng Diyos kasi napakalapit na mga kapatid. Buhay tayo kukunin eh. If you have that faith, magpapakalinis ka. Kung ang buhay mo talaga ay para sa Diyos, magpapakabanal ka. Ang pinaghahandaan ng tao kasi, yung para sa laman. Hindi masama yun eh. Mabuti yun eh. Magkaroon ng magandang trabaho. Ang anak mo, mapag-aral mo sa mahusay na eskwelahan. Magkaroon kayo ng negosyo. Magkaroon ka ng mabuting asawa. Okay yun eh, walang problema eh. Pero unahin mo muna ang Diyos. Seek ye first the kingdom of God and all it, everything else shall be added unto you. Yung nga hindi mo pa hinihingi, ibibigay. Di ba nangyari yung kay Solomon? Sabi ng Diyos sa kanya, dahil hindi mo hiningi na patayin ko mga kaaway mo, hindi mo hiningi ang marangyang bagay o anumang bago, hindi karunungan, kayamanan, hindi mo hiningi, ibibigay ko sa iyo yung hindi mo hiningi. So idinagdag. Bakit? Hinanap ni Solomon ang kaharian ng Diyos eh. Yung karunungan, at ang karunungan ng Diyos si Kristo. Kaya idinagdag sa kanya lahat yung hindi niya hiningi. Pero ano sabi ni Solomon sa Ecclesiastes 2? Nagtayo ako ng bahay, ang dami kong alipin, ang dami kong may orkestra ako. Lahat ng nasa ng puso ko, hindi ko pinigilan magsaya. Pero lahat ng bagay, walang kabuluhan. Iisa lang ang may kabuluhan. Matakot sa Diyos, sundin ang lahat ng kautusan ng Diyos. Ito ang buong katungkulan ng tao. Kasi hindi tayo pababayaan ng Diyos, nilikha ka eh. Ikaw, halimbawa, nagkaroon ka ng anak, pababayaan mo ba? Di ba hindi mo pababayaan mo? Ganun ang ginawa ng Diyos. Nilikha si Eva at si Adan, hindi pinabayaan, sinuplayan. Gumawa ng Garden of Eden. Hindi sila magtatrabaho. Ang gagawin lang, mag-sex ng mag-sex, mag-anak ng mag-anak. Bili mo, napakasarap ng buhay na Eva at ni Adan. Tapos, nagkasala pa. Wala kang gagawin, kundi magpakarami lang eh. Libre pagkain eh. Pero ano ginawa? Nagkaroon ng kasalanan. E di pinalabas sa Garden of Eden, walang storehouse, walang supply. Magtatrabaho ka para kumain ka, sa pawis mo manggagaling kakainin mo, pag nanganak ka, maghihirapan ka. Dapat sana pag nanganak, walang hirap eh, parang sumpit lang eh. Eh hindi, ngayon hindi, namamatay pa yung nanganganak eh. Bakit? Nasumpa eh. Pero binigyan ng Diyos ng solusyon lahat ng bagay, si Kristo ang salita ng Diyos. So lahat ng bagay ngayon may solusyon na, si Kristo solusyon. Ba't ayaw mong gawin solusyon si Kristo? Have the mind of Christ. Sabi sa Philippians 2. 2:5. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito na kay Kristo din naman. So pag hinubad mo ang datihang pagkatao, ang ibibihis mo bagong pagkatao. At yung bagong pagkatao na ibibihis mo, Word of God.
Ang tawag doon, robe of righteousness. Magbibihis ka ng puting-puting robe para sabihin ng Diyos sa'yo, hindi ka hubad. May damit ka ng righteousness of God, the Word of God. The righteousness of God is Jesus Christ eh. Ang ibinibihis mo si Kristo, so unti-unting nabubuo ka sa pamamagitan ni Kristo. Magiging Ephesians 4:13. Kasi merong buong kahustuhan ng pangangatawan ni Kristo eh. Bubuuin sa atin si Kristo, sabi, sa pamamagitan ng pananampalataya, na ang pananampalatayang ito'y kay Kristo. Hindi ka na mabubuhay sa dating pagkatao. Si Kristo na ang mabubuhay sa iyo. Hanggang sa abutin natin lahat. Hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos. Hanggang sa lubos na paglaki ng tao. Hanggang sa sukat ng pangangatawan na kapuspusan ni Kristo. So ito yung sukat na kapuspusan ng katawan ni Kristo. So mabubuo na talaga yung isang iglesia itinalaga ng Diyos. Maghahain. Binibigyan nga tayo ng pruweba si Kaina Glory. Sa lahat ng kinakanta ni Ray, alam nyo, bakit kapag dumadating doon sa and sing my soul yun, pipick upin ng Holy Spirit yun, napakatindi ng si Kaina Glory doon. Mararamdaman mo. Makikita mo si Ray, humahaliluya. Ginagamit ng Diyos si Ray bilang leader ng pagsamba at ang music ministry. Ang worship ministry, ginagamit ng Diyos, baka kaiba yun. Maghanap kayo sa iba. Nasasamba kayo may sikay na glory. Kahit yung itong LCG na lang. Kaya sabi sa inyo, mapalad tayo eh. Yung minority group, yun ang pinili ng Diyos. Sabi sa Luke 12:32. Yung minority group ang pinili. Kasi alam nyo kung bakit ape itong iglesyang ito eh. Inaape. Yung pag masaya ka eh, ayaw kang pasayahin. Luwi mo. Bawal tumawa, bawal maging masaya. Huwag kayong matakot. Munting kawan. Di ba minority, munti? Sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong ama na sa inyong ibigay ang kanyang kaharian. O, ayaw mo ba pumasok doon? Ayaw mo paghandaan yung future mo? Hindi masamang maghanda ng future ng mga anak. Sabi ng Diyos yun eh. Ipagtitipon ba ng anak ang magulang? Hindi. Ang magulang ang magtitipon para sa anak. Para may maipamana ka sa anak mo. Pero turuan silang sumunod sa saway ng Panginoon. The best. Pinaka-importante. Sa iyong pagtayo, sa iyong pagtulog. Ituro mo yung Word of God. Pagkat hindi nila hihiwalayan yun. Sabi sa Proverbs. Proverbs 22:6. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumandaman siya, ay hindi niya ito hihiwalayan. Ano ba ginagawa ng Espiritu sa atin? Kasi you have to catch the wind of the Spirit. Nagsasalita Holy Spirit sa atin eh. At ang sinasabi, magpakabanal-banal na tayo. So yun ang catching the wind of the Spirit. So magpapakabanal-banal ka. Dapat kang magpakabanal-banal para malaman mo kalooban ng Diyos. Romans 12:2. Huwag kayo magsiyaon sa sanlibutan ito. I-define ni John yung sanlibutan eh. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Ito ang sanlibutan eh. Ito ang espiritu ng sanlibutan. Ito hindi sa Ama. So alam mo na, huwag kang aayon doon sa lust of the eyes. Kasi pag umayon ka dyan, maiinggit ka eh. Makikita mo, ang gaganda ng mga appliances, furnitures, ang gaganda ng damit. Eh pag wala kang pambili, sabihin mo, pakawawa naman ako. Paano ka magiging kawawa? Pupunta ka sa langit. Kawawa naman ako. Sila nakakabili, ako hindi. O lust of the flesh. Yung paghari ng sarili. Yan, kasi ang tao, nandiyan yung pagkain ng tama't mali. Kaya hari ka, Diyos ka ng sarili mo eh. Hindi mo napapansin yung pag may makikialam sa'yo, ayaw mo. Huwag mo kong pakialam, lalo na pag lumaki na tao. May sarili ko, isip mo kong pakialaman. Yung nanay, tatay mo, pakialamero kayo eh. Huwag nyo kong pakialaman. Hari ka din, di ba Diyos ka ng sarili mo? Eh nung maging born again ka ba, Diyos ka pa rin ng sarili mo? O tinakwil mo na yung pagka-Diyos mo? Ang Diyos mo na talaga sinusunod mo. You are now born again. Meron ka ng kaisipan na ni Kristo.
kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kaya ang gagawin ng Diyos, pag ginagawa na niya yung new creation of new heaven and earth, aalisin na yung dating pag-iisip. Kasi nandiyan pa eh. Mawawala lang ang dating pag-iisip pag gumagawa na ng new heaven and new earth. Aalisin na lahat ng nakaraan. Pero ngayon, nandiyan pa yan eh. Paulit-ulit pa rin yan. May tinatawag na yan na may tawag yan eh, yung old pattern of thoughts. Hindi mo napapansin kahit di ka mag-isip, meron nag-iisip sa'yo. Yung dati mong pagkatao. Kailangan papalisin mo lang yun eh, dadivert mo sa ibang kaisipan. Ayaw mo mag-isip, nag-iisip ka eh. Bakit? Eh yun ang old pattern of thoughts eh. But if you have the mind of Christ, iba na iisipin mo. Philippians 4:8. Word of God na lang. Puro Word of God na lang iisip. Kung ano yung mabuti, maayos. Kung ano yung good report, yun na lang ang iniisip mo. Pag may pumapasok na masama, hindi mo na iniisip yun, itinatapon mo. Yun ang pagbabago ng pag-iisip. Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaya na lubos na kalooban ng Diyos. Kasi kung magpapatuloy ka masama, sabi sa Daniel 12, hindi ka makakaunawa. 1 Thessalonians 4:3, at ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal. At sabi sa Revelation 22:10-11 ng ganito, ang liko ay magpapakaliko pa. Kaya sabi ko sa inyo, tingnan niyo yung mga krimen ngayon. Kahit sinong presidente iupo mo, hindi masosolve ang krimen. Bakit? Eh, huling panahon nga eh. Yung liko, magpapakaliko-liko. Yung masama, magpapakasama-sama. Nag-uurumintado si Satanas eh. Alam niya, konting panahon na lang eh. Tapos na siya. Nag-uurumintado siya, huling panahon na eh. Di ba minsan, kapag yung huling panahon na, di ba, huling pagbabayad ng income tax, di ba nagkakandara pa ka? Ayun ang Pinoy eh. Pag huling-huli na, tsaka pa magbabayad, ba't hindi ka magbayad sa umpisa pala? Wala ka problema. Ang Pinoy, hindi. Pag yung last day na, tsaka nagkukumahog. Ganun ang Pinoy. Daman niya na habit na naipamana sa atin yan ng mga Kastila. Ang marumi, magpapakarumi pa. O di ba? Kasi ang sinasabi sa Bible, sa Proverbs 20:28, yung may kagandahan, loob at kabutihan, ang kailangan maghari sa bayan. Proverbs 29:11, kung ang pinipili niyang ayusin ay ang ayos na mahihirap o dukha, mananatili ang kanyang trono. Ang tanong doon, sa tingin niyo ba sa mga presidente na yan, sino yung may magandang loob na unahin ng dukha? Sino sa palagay niyo? Wala eh. Wala. Unahin nila, sarili nila, di ba? Kasi yun ang nature ng tao eh. Oo, mahusay sila magsalita. Lalo si Bila eh. Pag 30,000 and below, walang income tax return. Diyos ko po, 30,000, walang income. Eh, hindi nga sumusweldo yung iba ng Ayaw nga nilang itaas yung sweldo ng manggagawa, 30,000 pa. Kung yun nga sa SSS, yung 2,000, binrek pa nila eh. Puro mayayaman ang binibigyan nila ng pabor, hindi mahihirap eh. Ang matuwid, magpapakatuwid-tuwid pa. At ang banal, magpapakabanal-banal pa. O saan ka doon? Ikaw ba yung banal na magpapakabanal-banal? O magpapakarumi ka rin? Kasi nasa choice mo yan eh. Sabi ng Diyos, turuan sila sumunod eh. Hindi naman sinabi ng Diyos, pwersahin nyo sila. Kasi ito tamang dapat gawin. Turuan nyo sila sumunod sa lahat ng aking ipinag-uutos, and lo, I will be with you till the end of time. Kasi kung ikaw matalinong tao talaga, kasi ito, hindi ko naman sinasabing matalinong tao talaga ako. May konting katalinuhan ako at konting katarantaduhan din naman. Pero nung piliin ko ang Diyos talaga, at naintindihan ko, ay wala nang pwedeng pumalit doon. Kahit gawin pa ako si Lazarus ng Diyos, si Lazarus, tingnan nyo. Hindi ito naging mayaman eh. Biruin mo to ha, ang kabarkada nito, aso. Ang kinakain nito, mumu. Buti na lang ang mumu nung araw, tinapay. Eh paano kung mumu ng kanin ngayon, makakain mo ba eh? Puro alikabok yun. Buti nung araw, ang pagkain nila, tinapay. Tapos isasaw-saw sa keso, margarina. Tapos, o kaya isda. O kaya honey, yun ang pagkain ng mga Israel. Eh yung hawakan, tinatapon yun ng rich man eh. Yun ang inaabangan ng aso, tsaka ni Lazarus. Nag-aagawan pa yung aso tsaka si Lazarus. Ay, ang ginagawa na lang ng aso, pag wala makuha, hinihimod na lang yung sugat ni Lazarus. Ay, bakit pumasok sa langit? Sabi ni yung rich man, pwede ba
Abraham na isaw-saw lang yung konting daliri mo sa tubig. Uhaw na uhaw ako dito, nagablob ng apoy. Ano sagot sa kanya ni Abraham? Nung araw kasi, masaya ang buhay mo eh. Mayaman ka, nagawa mo yung lahat ng Si Lazarus, abing-abi dito, dito naman siya inaaliw ngayon. Kaya hindi talo, miski mahirapan ka sa lupa. Hindi talo kahit maghirap ka. Bakit? Eh meron kang buhay na walang kasarap-sarap eh. Oh, ano pa ang problema dun? Kahit ba wala kang bahay at lupa dito eh. Hindi ka mayaman, ano problema? Eh pagdating mo sa langit, forever and ever yun eh. Oh. Di ba kung matalino ka? Pipiliin mo yung forever and ever? Kasi ako, I always speak to myself eh. Kung gusto ko talaga magpayaman, kaya ko eh. Nandun na ako doon sa mina ng ginto eh. Nakamit ko yung gusto ko eh. Gusto kong yumaman. Eh di dinala ako doon ng Diyos. Ay pagdating doon sa rurok na ng kayamanan, sabi ni Satanas, ibibigay ko sa lahat sa iyo yan. Pero sasamba ka sa akin. No way. Ang Diyos lang sasambahin ko. Sa kanila lahat ng kayamanan, at least naranasan ko naman ng maging mayaman eh. At least nagawa ko na gusto kong gawin ng bata. Naging walang hiya din naman ako, naging tarantado, bulaksak ako sa pera. Ano pa gagawin ko? At least sa huling oras ko, makagawa man lang ako ng mabuti. At sinasabi ko sa Panginoon yun eh, Panginoon, tulungan mo ako na maging pagpapala ako. Lalo yung healing ministry. Ako, Panginoon, bigay mo sa akin yung healing ministry. Yung patungan ko ng kamay, gagaling talaga. Tapos yung prayer, pag nag-pray ako, dinggin mo dahil wala na akong kwenta eh. Para sa iba na lang ang plano ng buhay ko eh. Sa mga anak ko na lang sa iglesia. Payamanin mo iglesia. Para na sa ganun, pag yaman ng iglesia, magkahari ka sa iglesia. Tao, wala eh. Napakahirap pumasok sa langit ng mayaman. Huwag kayo yumaman. Maging tapat lang kayo para pagpalain. Pag pagyaman, parurusahan. Sabi sa Proverbs 28:20. Ang tapat na tao, mananagana sa pagpapala. Alam naman natin ang pagpapala, buhay na walang hanggan at karunungan. Yung revelation, yung karunungan ng Diyos, yung kaalaman sa Diyos, yan ang pagpapala. At dami-dami mong pera, tanga ka naman sa Diyos, eh para saan yan? If you can gain the whole world and you lose your soul, what is profited a man? Ano na, pala mo? Di ba wala? O. Eh di ang pagpapala, buhay na walang hanggan. Ang tapat na tao, mananagana sa pagpapala. Ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman, walang pagsalang parurusahan. The love of money is the root of all evil. Kaya mo gusto magpayaman eh, dahil mahal mo yung pera eh. Di ba? Gusto mong mabili lahat ng gusto mo, disambahin mo si Satanas. Lahat ng mga entertainer sa Hollywood, ganyan ang ginawa. Sinamba nila si Satanas. Hindi na sila makakawala. Nahawakan na sila ni Taneng eh. Susundin na nila yung mga bossing nila sa taas. Pasisikatin ka naman talaga eh. Kasi ang ginagawa ni Satanas, pumipili siya ng pinakamagaling. Katulad ng Jackson 5 nung araw. Nakita nila si Michael Jackson, nandun ang potensyal. Magaling talaga itong bata. Di kinuha nila, sinolo. Nawala yung Jackson 5, solo na si Michael Jackson. E di pinapirma sa Sony. O, tapos pinayaman si, billions of dollars ang naitaas doon ni Michael Jackson. Eh nung time na gusto na niya bumitaw. Kasi gusto na niya mag-freelancer eh. Eh di bumitaw siya. O di pinalanan patay siya. O, si Miley Cyrus, nung araw to, pag nakita mo, talaga okay, disente. Nung mahiwalay sa boyfriend, wala na. O ngayon, wala na, humiwalay na sa Illuminati si Miley Cyrus. Wala na siyang kanta ngayon. Hinold na. Wala na kanta. Bakit? Humiwalay ka sa amin, hindi ka na namin susuportahan. Ganon si Satanas. Kaya nga sinasabi ni JC, I sold my soul to the devil. O yung si the Queen of Illuminati, yung asawa ni JC, si Beyonce. O di ba sa Destiny Child yung araw yan? O ba't nag-solo? Nandun ang potential eh. So pupunta tayo sa Hollywood, wag na muna, amen na.